Hindi naman natin masasabing banatan, pero itong matinding issue patungkol kay Kaufman at saka kay Spokes Harry, ako, feeling ko this is just a misunderstanding. Maybe iba lang kasi ang lengguwahe ni Harry Roque at iba rin yung lengguwahe ni Kaufman. Although they both speak in English, pero iba rin yung pag-deliver di ba? Kaya nga napaka-importante na naunawain natin na this is just a misunderstanding. Ang problema kasi, pumasok na naman yung ibang mga vlogger na pag may away, tuwang-tuwa. Wala akong tinutukoy na vlogger dito Basta kung sino man yung mga vlogger na nanggugulo pa, yung sino man mga vlogger na sumasawsaw pa, sana tigilan na. 'Di ba? I mean, ako kasi pinanood ko Panoorin muna natin tong news na maintindihan nyo ang sinasabi ko panoorin natin. Pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nanghimasok siya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kasunod yan ng pahayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon kay Kaufman, nakakagulo lang si Roque sa diskarte ng defense team laban sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Sinubukan kasi umano ni Roque na idemanda ang Dutch government para makalaya si Duterte. Bagay na tinawag ni Kaufman na isang crazy scheme na ikapapahamak ng buong defense team. Dagdag pa ni Kaufman, wala ni isa sa kanilang grupo ang may gusto kay Roque, kahit pa mismo ang dating Pangulo. Sagot naman ni Roque, hindi siya nakikialam. So nagtataka lang ako bakit ngayon parang akong sinisisi. Hindi naman siguro crazy kung yung mga may tunay na malasakit kay Tatay Digong, naglingkod sa kanya, nagmahal sa kanya, at kapwa Pilipino ay maghahanap ng iba pang mga remedyo. I really adhere to the highest ethical standards. Mga kapatid, Jig Manik. Alam mo, ito lang yan So, dun sa mga sinabi ni Kaufman na kesyo nangihimasok, ayaw siya ng kampo ni Duterte, ako, naintindihan ko na maaaring iba kasi, alam mo, sa art of communication, pag maraming dinadaanan, naiiba. Okay? Yun ang problema. Pag hindi talaga direktang narinig, yung bumubulong-bulong, yung sabi-sabi, yung ganun-ganun, malaking problema yan. Magkakaiba-iba ang istorya. Siguro, maaring iba ang dating kay Kaufman na tila nakikialam si Roque at si Roque naman hindi naman siya nakikialam. Pero sa tingin ko, dahil lang siguro sa madalas siya mag-media, madalas siya mag-vlog, nami-misunderstand siya. 'Di ba? Ano yun para bagang it's just a matter of misunderstanding. Tapos yung iba ginagawang content. Yun ang problema. Okay lang sana kung yung content nyo ganito. Alam mo yun, kesa na pag-awayin nyo yung dalawang tao, pwede nyo namang pagbatiin. Hindi ito nga yung paulit-ulit ko sinasabi, sumaside na naman tayo Sumaside na naman tayo, tapos aawayin natin si Kaufman. Ang problema, pag inaway mo si Kaufman, sino ba ang legal representante ni Pangulong Duterte? May choice ka ba? Wala. Ikaw ba namimili? Hindi. Si VP Sara Duterte ang sole authority pagdating sa pagpili ng mga lawyer. So ibig sabihin, tatanga-tanga si VP Sara Duterte, hindi niya alam ang ginagawa ni Kaufman? Kasi ganun ang ginagawa ng ibang kampo Sinisiraan na naman si Kaufman. O kaya naman sisiraan mo si Roque. Diba? Sa ibang kampo naman, sisiraan si Roque. Sandali, yung mama, intense lang. Passionate lang siya sa kanyang loyalty, kaya siya nag-iisip ng mga paraan kung papaano ba ang pwedeng gawin. Ngayon, kung sa tingin ninyo mali, you can talk to that person at sabihin, Mr. Roque, what is, I think this is something will not help.
putang inang English yan. Ne? I mean, di ba, alam niyo yun, instead of paapuyin natin, gawa natin ng istorya, idikdik pa natin si Roque. Alam mo, ako kasi naintindihan ko si Roque. Minsan na rin nating nakasama, minsan na rin nating nakausap. Si Roque, talagang maganon lang siya. Alam naman natin, meron din siyang channel, may vlog din siya. So talagang may tendency. May tendency maybe out of passion, na ilalabas niya yung mga hindi dapat mailabas. Di ba? Alam mo, panoorin niyo yung ako pinapanood ko ngayon yung series ng The Chosen. Ay, ang ganda po. Although may mga theological issue yon sa ibang mga Bible scholar, pero alam mo, isang bagay ang napakaganda doon. Kasi nandun na ako sa portion na pinadala na ni Jesus yung kanyang mga apostles, and yet wala pang masyadong mga alam yung apostles. Kaya medyo natakot yung mga apostles kung ano ba gagawin nila. Tapos ang lagi nilang sinasabi, hindi naman sila qualified, ganyan-ganyan, di ba? To be a rabbi o to be a teacher of the law, ganyan-ganyan, di ba? Tapos alam mo kung anong nakita ko doon? Yung patience ni Jesus doon sa kanyang mga apostles. Kasi talagang lalong-lalo na si Pedro, may part doon na nakakainis si Pedro doon eh. Si Simon eh. Di ba? Kasi kung ano ni hinihirit. And if you're going to look at the scripture, ganun eh. Si Pedro, yung mahilig bumida-bida, yung magdadaldal, magagaganyan. Pero anong ginawa ni Jesus? Sinuplak niya ba? Binanatan niya ba? Hindi. Inintindi niya at kanya hong tinuruan. Di ba? I mean, hindi ko sinasabing kino-compare ko na si Simon parang si Roque ha. Pero ang punto ko dito, minsan kasi you just have to understand people. Di ba? Minsan, kailangan mo lang talagang alamin kung ano yung nangyari, ano ba yung kalalagayan ng tao, anong pinagdadaanan ng tao, bakit niya nasabi yan, bakit niya ginagawa yan. Kesa sa banatan mo na kagad publicly, birahin mo o magkampihan dahil nandun sa kabila yung luka-luka, nandito yung mga iba, di ba? Ay si Alpotera, Kesa na, anong Rocky ka o Kaufman ka? Ang hilig natin sa ganyan, mga kababayan. So sana yung mga nakikinig sa aking Duterte supporter at mga banateros, wag na ho tayong manggulo pa. Hayaan natin sila. Problema yan ni Kaufman at problema yan ni Roque. Let them be, alam mo yun, kesa sa eto na naman tayo. We're dividing the followers na naman. Ang gulo-gulo na dyan eh. Alam mo, kaya tuloy ang sabi nung iba dyan, mula nung nagkaroon ng mga vlogger dyan, lalong gumulo. Hindi, alam mo hindi ko naniniwala doon eh. Alam mo kung bakit? Hindi per se vlogger, nasa tao talaga eh. Kung magulo ka talaga. Kasi nandiyan naman si Boss Dada, magulo ba? Nung dumating si Boss Dada, friendly ghost yan eh. Hindi, friendly monster yan eh. Di ba, ang bait-bait, ano naman niya, kasundo naman niya lahat. Kahit anong kampo, kasundo naman niya lahat. Hindi naman niya inaaway. Hindi, kahit may nakikita siyang mga pagkakamali, hindi naman niya pinupuna o mga mga pagkukulang. Hindi naman niya, alam mo, dalawang bagay lang yan eh. Ang salita, ang bibig, it's either you destroy or you build someone. Ganun lang yan. Yang bibig mo na yan, sabi nga ng scripture, napaka-powerful niyan. Napaka-powerful ng bibig. The words that you are using, napaka-powerful niyan. It's either you build a person or you destroy a person. Kaya use it well. Diba? Ngayon, saw na naman ng mga vlogger. Utang ina talaga I mean, hindi naman perfecto si Kaufman. For sure. Wala naman perfectong tao. Hindi rin perfecto si Roque. Pero pwede ba? Huwag nyo nang pag-awayin, pagbanggain yung dalawa. Pwede ba? Ako nakikiusap lang ako
Kung mapapakiusapan kayo, kaya lang yung iba dyan, sintu-sintu talaga eh. Kaya mag-iingat kayo. Tandaan nyo yan. Mag-iingat kayo sa taong may divisive spirit. Divisiveness sa puso. Mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Mga Jezebel. Mag-ingat kayo. Dito to, i-google ninyo yan. I-chat GPT nyo. Jezebel spirit. Mag-ingat kayo sa mga ganyan tao. Nagdi-divide na mga supporter. Mag-ingat po kayo. Akin, again, sana lang, magkausap na lang na maayos ito. I mean, there are old people, not old na masama ha. Matatanda na po sila. Matatanda na sila, hindi na nila kailangan, hawakan mo nga tenga. Ikaw nga, hawakan mo nga tits. Tenga din. Hawakan mo nga itlog. Pitikin mo nga itlog. Pitikin mo nga. Hindi na kailangan ng ganyan. Ito yung mga professional na tao. Abogado ito. Ako, payo ko na lang ito. Siyempre si Kaufman, hindi naman po niya ako maintindihan. So, I cannot advise you as well as you do. Tsaka medyo masungit-sungit yan. Biro lang. Pero akong payo ko na lang kay Roque, siguro mas maganda, wag na lang yung pag-usapan yan. Ako wag nyo na lang pag-usapan with other vloggers, wag nyo na lang, kasi lagi nyo tatanungin sa isip ninyo, sir, attorney, pag ginawa ko ba ito, makakatulong ba ito sa mga Duterte? Makakatulong ba ito kay Pangulong Duterte? Makakatulong po ba ito kay VP Sara Duterte? Kung hindi, then don't. Do it, di ba? Ganun lang po kasimple. If this vlog, interview, or status will not help the Duterte, then don't do it. Ganun lang. Kasi yan naman tayo lahat tayong mga Duterte supporter, that's what we want. Kaya nga kahit kayong mga nakikinig, kunwari, naisipan ninyong sumausaw sa gulo. Tanong niyo sarili niyo, makakatulong ba ito kay Pangulong Duterte? Makakatulong ba ito kay VP Sara Duterte? Pag ang sagot hindi, wag yun ang gawin, wag yun ang